Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat ng po mga kapatid. Okay, mahilig tayo kumain ng ubas. Ang ubas, masustansya, masarap. At ang katas nito, ito yung ininom natin sa Lord's Supper. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito ng panahon ni Isaiah? Are you giving God sour grapes? Ano po? Pag-aaralan po natin sa gabing ito po ang Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Ano po? Yan. Babasahin po natin. Yan. Ano po? Ingay. Oo. Tingnan natin po. Yan. Now, let me sing, sabi ni Isaiah. Now, let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. So, umawit daw, sabi niya ganun, no? Hayaan niyo akong umawit, sabi dito ni Isaiah, maganda. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. Ayan, tingnan niyo po, fruitful hill, ha? He dug it up and cleared out its stones and planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and also made a winepress in it. So, he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Yun, doon pala sa may verse 1 and 2 na po. Makita na natin sa Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. Ayan. So, may tinutukoy siya dito. And then verse 3 po. And now, O inhabitants, sabi niya, of Jerusalem, of men of Judah, judge, please, between me and my vineyard. What more could have been done to my vineyard that I have not done in it? Question. Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? Yan. Tuloy natin. And now, please, let me tell you what I will do to my vineyard. I will take away its heads, and it shall be burned, and break down its wall, and it shall be trampled down. I will lay it waste. It shall not be pruned or dug, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain, no rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. Pinakita po yung vineyard niyo po, tahanan ng Israel. And the men of Judah are his pleasant plant. He looked for justice, but behold oppression. For righteousness, but behold a cry for help. Ano po kaya ang ibig sabihin nito sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7 sa ating buhay? Makita niyo po, magandang ubasan. Pinagsikapan, inayos, pero ang naging bunga is wild grapes. At itinukoy nga po ang kanyang ubasan po ang bayang Israel. Ano po? Tuloy natin. So, kung titingnan po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, ano po ba ang ibinibigay natin sa Panginoon Diyos? Maganda po ba? Maasim po ba? Bulok po ba? Sa mga ganong bagay na sinasabi. So, the question, are you giving God a sour grapes? Yan. Nagbibigay ka ba ng maasim na ubas sa Panginoon Diyos? The Lord is complaining about His vineyard sa Isaiah chapter 5 na binasa natin. Yan sinabi niya doon, no? Kaya marami siyang question. Nag-complaining, nagko-complain ng Panginoon tungkol sa bayan ng Israel. Ang vineyard is ang Israel. The Lord is asking, how much more could I have done for it? Natanong niya, nang binanggit niya kanina yan, sa may verse 4, verse 2, po, na binanggit doon. Then, I was expecting good grapes, but I got wild grapes. So, the Lord is expecting good grapes doon sa vineyard. Pero, ang dumabas, wild grapes. Ano po? Sinabing wild grapes, mga maasim po na ubas ito. What is the application in Isaiah chapter 5 verse 1 to 7 para sa atin? And what is it that God is expecting from us? Ano kaya ini-expect ni God? Kung ikaw kapatid mag-iisip na yon, ano sa palagay mo ang ini-expect ng Panginoon Diyos sa iyo? Ayan. Ano po? Mga bagay na ganyan. Sometimes kasi hindi natin iniisip kung ano ang ini-expect ng Diyos sa atin. We always think what we are expecting from God. Lagi po tayong ganon. Ano po, naghahanap tayo ano ba ini-expect natin yan? Ito, isipin mo rin naman kung what, sabi niya,
Ano ang ini-expect sa iyo ng Panginoon Diyos? Yan. Po, ano ang dadalhin mo sa Diyos? Yan. Kuminsan kasi lagi tayong tumatanggap kay God pero wala tayong dinadala sa Panginoon Diyos. Yun po, no? Have you ever asked, am I giving sour grapes? Natanong mo na ba yan? Nagbibigay ba ako ng maasin na ubas sa Panginoon Diyos? Kung dapat tanong mo sa isip mo, ano dapat mapapaisip ka, ano po? Mapapaisip ka talaga na binabanggit na noon. So, kung pasinin nyo yung wild grapes, ano po, sinasabi doon. Katulad ng, dito, parang naaasiman si Sister Aileen. Sabi niya, ano po, na binabanggit. Number 1. Yan, number 1 po. God is expectation of good fruit. So, ang Diyos, ang expectation niya ay mabuting bunga eh. Katulad dun sa may Isaiah chapter 5, di ba? Kita niyo kasi bakit po? Pinagsikapan ng Diyos, binigay niya lahat eh. Sabi niya doon, aawit ako. Sabi niya sa aking mga minamahal, ng awit ng aking mahal. Sabi doon. See, binakuran niya ang ubasan, tinanggal yung mga bato, tinaniman niya ito ng talagang masaganang ubas. Pinili talaga niya kung anong tatanim na binabanggit doon. At naglagay pa siya ng tower sa gitna nito. Ano po? At naglagay siya ng wine press din, sabi niya. At doon, nakita niya doon ang ubasan. So, pinaganda ng Diyos ang kanyang ubasan. Ano po? Na binabanggit to. So, God expectation of good fruit. Tingnan natin. In Isaiah chapter 5 verse 2, sabi nga, dug it up and cleared out stone and planted it the choicest vine. Sabi ko kanina, pinaganda. Ano po? Inayos ng Panginoon Diyos. So, nag-invest ang Panginoon Diyos. God invested great care and resources into His vineyard. Sa buhay natin talagang andun ang care ng Panginoon Diyos. Nandoon yung pag-alaga ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi tinukoy nga kanina ang vineyard, ang bayan ng Israel. So, tingnan niyo po sa buhay natin dito. Di ba, alagang-alaga ka ng Diyos? Po, God invested His love, mercy, and then He invest His Son. Talaga pong binigay po niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ano po? No? Binuhos na lahat ng Panginoon Diyos para sa ubasan na to. In the same way, God has invested in us bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano ngayon, ano ang binibigay mo sa Panginoon Diyos? Ayan, natin. He has given us His Word. Binigyan tayo ng salita, ng banal na Espiritu, at ng kanyang grace. Ano po? Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ibinigay na lahat. Katulad ng binabang sinasabi ko kanina. God has invested in each of us and He expects a return in the form of righteous living. Yun lang po ang ini-expect ng Diyos. A righteous living for us. But are we giving our life? Are we giving a righteous living to the Lord? That is the only thing that God wants to us. He is expecting that all Christians live righteously. Yan po, no? Godly character and service to Him. Maglingkod tayo sa Panginoon Diyos. Yan lang po ang gusto ng Panginoon Diyos. Pinapaganda ng Diyos ang buhay mo. Inaalagaan ka ng Diyos sa lahat na ito. Inaalit niya lahat ng mga sagabal sa buhay mo. Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang bunga sa ating pamumuhay na matuwid at sa paglilingkod natin sa Kanya. No po, we cannot afford to give Him anything less than our best. So, give the best to God. No, give natin ang best kay God. Kaya po, in John chapter 15 verse 1 and 2, as you read on our screen, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Tingnan niyo po. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So, kung titingnan natin, no, nakita na doon, kaya may katanungan ng Diyos sa verse 4 ng Isaiah. Sabi niya, what could have been done more to my vineyard that I have not done in it? So, God does everything for our life. Because nandito, binigay niya kanyang anak as a true vine. Ano po?
At ang Diyos ang nagmamahala, nag-ayos sa atin. Kaya sabi niya doon, dapat daw po magbunga tayo. Sapagkat kung di tayo nagbunga, aalisin tayo ng Panginoon Diyos. Ayan. No? In Philippians chapter 1 verse 11, being filled with the fruits of righteousness, itong ine-expect ni God, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. To Jesus Christ our Lord, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, dapat tayo namumuhay ng matuwid. Kaya ang kahulugan to, apart from Panginoon, hindi tayo makakapamuhay ng matuwid. Kaya dapat ang Panginoong Yesus ay lagi nasa ating buhay. Ano po? See? But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. What is it? The wisdom from above. Galing sa Diyos. Ang dapat nating ipinamumuhay, ang salita ng Diyos na binigay sa atin, ay dapat ito ang ating sinusunod upang maging matuwid tayo at magkakaroon tayo ng mapayapa, mainahon, at handa ka bigay ang buhay mo sa Diyos na punong-puno ng awa at may magandang bunga. Ano po? Na makikita ng ating Diyos. Pangalawa, sour grapes. Bakit ba sour? Are you giving a sour grape to God? Because sour is the result of disobedience. Kaya ang tanong, nagbibigay ba ako ng maasim na ubas sa Panginoon Diyos? Ngayon, ano ang ginagawa mo? Are we disobeying the Lord? Or are we obeying the Lord? So kung titingnan natin mga kapatid, ang maasim na ubas, ito ang resulta ng hindi pagsunod sa Panginoon Diyos. Tingnan natin ang banal na kasulatan. So despite God's care, Israel produced grapes. Ano po ang ibig sabihin? No? Produce wild grape. Anong ibig sabihin? Despite sa pag-alaga ng Panginoon Diyos, ano po, 400 years they were enslaved from Egypt, and then God took them out. Ano po? And God cares for them. There is a cloud, there is fire from night, pag night. Yun po, ang pag-alala, God provided food, God provided water, but still, the Israel produced wild grapes. In the same way sa ating buhay mga kapatid, binibigay na sa iyo lahat ng Diyos eh. Di ba? Pero bakit kuminsan wild grape pa rin ang ating ipinagkakaloob sa Panginoon Diyos? We never obey the Lord. Patuloy tayo nagdi-disobey. Tingnan niyo po, one instance, lagi natin sinasabi, pinaalala, ang hindi pagsamba ay disobedient na po yan. Ang hindi pagbigay ng tama sa Panginoon Diyos, ng iyong buhay, ng iyong oras, ng iyong talent, ano po, ng iyong yaman, ay disobedient na po yan. Ang hindi pagtulong sa gawain ng iglesia, ang walang pakialam sa iglesia, disobedient po yan. Bakit ko po sinasabi ngayon? We are belong to one body. No po, tayo ang ubasan ng Panginoon Diyos. We should work hard together in unity. Dapat po ganon. Pero ano pong nangyayari? No po, as if parang wala kang pakialam sa iglesia. Nakita mo na nagsisikap na ganito, kailangan ganito, ganyan. Wala tayong ginagawa na hindi man tayo nagtatanong sa ating mga namumuno, bro, ano may tutulong ko? Ano magagawa ko? Nakita mo na may ginagawa sa iglesia, sa tahanan ng iglesia, bahay-sambahan, mga ganyan. Pero wala tayong ginagawa. Ganun niyo po. May activities tayo, evangelism, magandang bagay, pero wala tayong ginagawa. No? We continue to produce wild grapes. Diba? Ulitin na natin. Kaya wild grapes represent unrighteousness, injustice, and spiritual decay. Nabubulok na ang spiritual mong pagkatao, ang buhay mo. Bakit? Hindi ka na nakakaalala sa Diyos. Hindi ka na naglilingkod, dinudumihan mo pa yung katawan mo. Diba? Ang sabi ng Biblia, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? But what are we doing to our spiritual body? What are we doing to our physical body? Andyan, bisyo dito, bisyo doon. Ayan. Ano po? See? Yan ang nangyayari. No?
Kaya sabi niya, Israel had all the advantages, yet they failed to live up to God's standard. Ngayon, tayong mga Kristiyano, do we have all the advantages? Yes! Lahat! Nandyan na! All spiritual blessings ay nasa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. I can do all things through Christ who strengthened me. Cast all your care upon Him. He cares for you. Diba? God loves you. Andyan na lahat ang advantages natin. Diba? Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kakayanin. Ganda na po. Diba? So, kami niya, malalim man o maganda, pero ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi mawawala sa iyo. Ang mga advantages natin, ano po? Diba? We have, sabi niya, may pag-asa tayo. Sabi niya, reserved in heaven for you. That is advantage. Advantage natin sa mga hindi Kristiyano. Pero ano nangyari? As if we are not a Christian. Yet, we have failed to live up to God's standard. Ano po? Mahirap po ba yun? Standard ng Diyos? Just as Israel fell into sin, we too can produce sour fruit if we indulge in the work of the flesh. Kapag ang gawa ng laman ay nasa atin pa. So, sabi nga ni Pablo, examine yourself if you are still in spirit. Ano po? So, we must evaluate ang ating mga buhay, mga kapatid. Are we giving fruit that glorify God? Or work that shame Him? Ayan. Ano po? Ngayon, Galatians 5:19-21, the works of the flesh are compared to wild grapes. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, ayan, jealousies, outbursts of wrath, silakbo ng galit, selfish ambition, makasarili, dissension, hirsa, yung pag-alis mo sa iglesia, ganun mga bagay, envy, inggitero ka, mamamatay tao, wala na mamamatay tao physical, pero pag tatanim ng galit, ayaw mong patawarin, mamamatay tao yan. Drunkenness, ayan, nagpapakalasing. Ay, ibig sabihin, pwedeng uminom? No! Hindi pwedeng uminom ng alak sa mundo. Hindi pwede yan. Ano po, lahat ng alak sa mundo ay masama. Ay, ano pa yan? Anong kulay niyan? Kahit sabihin mo pang light yan. Ano po, Condador light, ano ba yun? Sunbig light, Red Horse light. Ay, naku, masama lahat yan. Nako po. No, revelries, away-away. And the like, yan daw po ay wild grapes. Maasim na ubas yan sa Panginoon Diyos. Romans 6:21, anong bunga? No? Anong bunga mayroon ka sa mga bagay na ito na iyong kinahiya? Sabi niya, which you are now ashamed. What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? Anong bunga meron yan? Yan po. For the end of those things, death. Ang katapusan niyan ay kamatayan. Ano po, mga kapatid? Kaya sabi niya, for when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Kapag nasa laman pa rin tayo, namumuhay ay sa laman. No, sinful passion, ito daw po ang mag-aaraw sa iyo, parang kumilos ka, gumawa ka, na ikamamatay mo lang. Hindi po, na binabanggit doon na sinasabi. So, pangatlo, the consequences of failing to bear good fruit. Ano bang kabayaran o ano maging consequences kapag tayo ay hindi namumunga ng mabuting ubas? Katulad nung nangyari dito sa may Isaiah chapter 5, no po, namunga ng wild grape. That the Lord is expecting a good grape in His vineyard. But what happened? Sabi niya, bakit namunga ng wild grape? Inalagaan ko ito, nilaruga ko ito, binihisan, diniligan ko lahat ito. Pero bakit namumunga ng wild grape? Ang ganda tanong, ano po mga kapatid? Yan. Kaya sabi niya po dito ngayon, I will lay it waste. Sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po. I will lay it waste. It shall not be pruned or dug. Hindi na puputulin yan o hukayin pa. Para hindi ka na mamunga. But there shall come up briar and thorn. Nandiyan.
magkakaroon ka pa ng mga katinik sa problema sa buhay ang darating sa buhay mo. Kapag tayo ay hindi namunga ng mabuting bunga sa Panginoon Diyos, tingnan niyo po, mababaliwala ka na sa Panginoon Diyos. Tingnan niyo po, hindi ka niya naaalagaan. Hindi ka niya sasabihin ka na pagpapalay spiritual. Although may blessing ka sa mundo na ulan, araw, kasama yan, hangin, kasama yan, ipaghinga mo, kasama yan. Pero ang spiritual blessing na sinasabi, mawawala na siya yan. Yan po, at magkakaroon ka na, lalo ka na mapapariwara. Dahil wala ka kay God eh. No po, because Israel failed to produce good fruit. They face right. Nag-i-face ng galit. Diyos. So what happened to the bayan ng Israel? Ano ba nangyari sa mga Israel, di ba? Pansinin niyo po na ang nangyari, puro lagi sila na sasakop, nagiging alipin. Ano po? Pagkatapos na binigyan sila ng Panginoon Diyos ng pag-aruga, tandaan niyo po, Israel are the chosen generation at that time. And now, in our time today, sa panahon natin, we are the chosen generation. Who are those? Mga Kristiyano na nilipat sa dilim at nilipat sa kadiliman patungo sa liwanag. Ano po? We are translated from darkness into light. So, we are the chosen generation. Ayon kay Pedro. Matitignan natin, wag nating sayangin yan, mga kapatid. No? Kaya reminder natin to, that God is serious in His vineyard. Nung naglagay siya ng kanyang ubasan, seryoso ang Panginoon Diyos. No? Na maging maayos ang buhay. Seryoso ang Diyos nung ikaw ay binigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Seryoso ang Diyos sa kabanalan. Nais ng Diyos na maging banal ka. Be you holy, for I am holy, sabi ng Biblia. Ano po? Magpakabanal tayo ng sinasabi natin na binabanggit. The consequence of not bearing good fruit are terrible. Lord, bakit ako may problema? Bakit nangyayari sa akin? Bakit ako may sakit? Bakit ganito ganyan? Ang tanong mo, pinabayaan mo ba si God o hindi? Kung tanungin ka ni God ngayon, bakit mo ko pinababayaan? Bakit mo ko binabaliwala? Bakit mo hindi mo inintindi ang panawagan ko sa iyo? Bakit hindi mo inintindi ang pagmamahal ko sa iyo? Bakit hindi mo inintindi ang pag-aruga ko sa iyo, pag-alaga ko sa iyo? Ano ang ginagawa mo? Yan. Kaya dahil diyan, di binabaliwala natin ang Diyos. Pinagwawalang bahala natin tawag ng Panginoon Diyos, lalo na pinagwawalang bahala ang bahay-sambahan, ang pagsamba sa Kanya tuwing unang araw ng San Linggo, mga kapatid. Hindi po, hindi ka nakikiayon sa gawain, naku, terrible ang magiging problema mo diyan. So what happened to Israel? Naging terrible, di ba? Ang dami nangyari sa Israel, di ba? Paggunaw, pag ganito, ang dami nangyari sa kasiraan sa kanila. Gusto ba natin mangyari sa buhay natin yan? Ayaw. Kung ayaw mo, then we must bear good fruit. Sabi niya doon, we must live with the sense of urgency, striving to live life that reflect God's character and grace. Dapat po magsikap tayo, magsikap tayong lahat, mga kapatid, na magkakaisa, na ipamuhay ang ugaling Diyos sa atin. Sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. So let us imitate Christ. Anong imitate natin? Imitate the righteousness of Jesus Christ our Lord. His character. Number one, being humble. Ayan ang unang-unang karakter ng Panginoon Diyos. Bakit? Nagpakumbaba ang Diyos at bumaba sa atin. Niligtas tayo bagamat siya ay Diyos. Yan niyo po, mga tinasabi. Kaya dito, pang-apat, Matthew 7:19 po pala. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. Tandaan mo, kapatid, ikaw ay isang ubasan ng Panginoon Diyos. Kapag hindi ka namumunga, puputulin ka, itatapon ka sa apoy. Do you want to be thrown in the fire? No, don't allow it. And you have a chance. May chance tayo na hindi tayo maitapon doon sa apoy. So kaya mamunga tayo. And the only thing that God is expecting to us, ine-expect ng Diyos sa ating lahat, mamuhay lang tayo na matuwid, kapatid, ng tama, ng ayon
sa kanyang mga kalooban lamang, hindi ayon sa kalooban ko. Matthew 3:10. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. Puputulin. Andyan na. Ano po? Putulin ka, itatapon ka sa apoy. John 15:6. If anyone does not abide in me, is cast out as a branch and is withered. Matutuyo ka na. Yun nga sinasabi, magkakaroon ka ng problema, wala ka na kaigad eh. Malayo ka na, matutuyo ka na. No po, magkakaroon na ng mga problema, buhay natin ganyan, no po. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Hanggang maitapong ka na sa impyerno. Kaya kapatid, meron tayong pag-asa eh. Kung tayo ay natutuyo, muli kang bumalik sa Panginoon Diyos. No po, huwag mo hayaang matuyo ka ng mundo. God is still there. At tandaan nyo, hindi na parito ang Panginoon upang tayo ay lipulin o puksain. Naparito ang Diyos upang bigyan tayo ng buhay. And what kind of life? More life, abundant life. And ito ng Panginoon Diyos. Kaya po mga kapatid, let us always abide in Jesus. So that we will be able to bear good fruits. And the good fruits is a blessing in our life. Magkakaroon tayo ng maraming pagpapala. He who is not with me is against me. Kinakalaban kasi natin ng Panginoon Diyos. Ano po? Kapag tayo wala kay Kristo, kinakalaban mo si Kristo. And he who does not gather with me is scattered abroad. Kapag wala ka doon kay piling ni Kristo, kapag wala kayo doon sa iglesia o katawan ni Kristo, isa ka lamang naglalagabtan, scattered, nagkakalat ka lang dyan, at walang sa loob ng katawan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, manatili tayo sa iglesia, sa katawan ng ating Panginoong Yesus. At manatili tayong nag-aaya ng iba pang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos sa kanyang katawan. At magagawa natin yan kung namumunga tayo ng magandang bunga. At ang magandang bunga ay pamumuhay natin na matuwid at paglingkod sa Panginoon Diyos. If we continue to live righteousness, if we continue to serve the Lord, then we can encourage more people to be with us sa katawan ni Kristo. Tandaan niyo po, we are all co-workers of Christ in His vineyard. Kawang manggagawa tayo ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya sabi niya, pang-apat, God's desire for righteous fruit. So, His desire talaga kami. Ito talaga ang desire ni God eh. Di ba? Ikaw, kapatid, ano ba ang desire mo? Naalala niyo po yung mga pinag-aral natin ng karaan? Ano ba ang desire mo? Do you have, at may desire ka ba na makapunta ka sa langit? May desire ka ba na maglingkod sa Panginoon Diyos ng taos puso? May desire ka ba na makasama mo lagi ang Panginoong Yesus? May desire ka ba na maturuan mo at maaya mo ang mahal mo sa buhay? Kapatid mo, anak mo, nanay mo, no, na sila ay mabautismuhan din? Tingnan niyo po. Kung may nakikinig ngayon dito na mayroon kang anak na hindi pa nabautismuhan at mayroon na sa tamang edad na at nakakaalam na ng tama, turuan mo na siya. Ano po? At kung may mga magulang kami nanonood ngayon dyan na hindi pa Kristiyano, it's about time for you, sa inyo, na mag-desire kayo na magkaroon ng matuwid na bunga. Ito po yan. Sabi niya rito, God's ultimate desire is that we bear good fruit, which is the evidence of a transformed heart. Yung mag-transform na ang pagkatao mo. Yung puso mo, hindi mo na puso. Dapat puso na ni Kristo. Ano po? Sinasabi doon, God create me a clean heart. Remember the prayer of David? Sabi niya, search me and try me. If you found something on my heart, Lord, alisin mo ito. Yun po dapat natin eh. Be transformed by the renewing of your mind. And mind sometimes is called heart. Here in Romans chapter 12, Paul, sinabi sa atin ni Apostle Paul yan. Ano po? Kaya, tignan niyo po, ang pagkaroon ng mabuting bunga is ebidensya po ng pagbabago ng ating puso. No? At ang puso natin
ay inalign natin sa Panginoong Yesus. If we align our heart to the heart of Jesus, meaning if you align your life sa buhay na ang Panginoong Yesus, then magkakaroon tayo ng magandang bunga. Hindi po ba? Ayan. Lalo tayong sasagana mga kapatid. Maniwala po kayo dyan. He desires fruits of righteousness, justice, and holiness in our life. Yung maging matuwid po tayo. No? Maging makatarungan tayo. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. No? Matuwid, makatarungan, at kabanalan sa ating buhay. Paano tayo magiging banal? Kung wala tayo kay Kristo. Diba sabi ng Panginoong, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Kaya hindi po pwedeng tanaw-tanaw lang tayo. No? Dasal-dasal lang tayo. Hindi po pwedeng ganon. Ang buhay Kristiyano, yan ang tinatawag, masayang tunay, ay masayang naglilingkod, namumuhay ng tama, at sumusunod lamang sa kalooban niya, hindi kalooban mo. Tandaan mo, the work of the flesh is selfishness. Kasama diyan, no? Na binabanggit. Kasi sabi niya, the fruit of the Spirit are the opposite of the sour grape of the flesh. If you really love God, then mamumunga ka ng tama. Ano yun? Na may pagsunod. Tandaan niyo po, sour grape, maasim na ubat, ito ay hindi pagsunod. Ang ibig sabihin ito, disobedient ka kay God. Kaya nagkakaroon ka ng maasim na ubas. Yun po, na may binibigay kay God. Hindi ba? See? Kaya, tignan na natin, hindi ka tatanggapin ng Diyos kahit ano pang gawin mo. Kapag ikaw ay pag ikaw ay wala kang bunga ng mabuting bunga, tandaan niyo po yan. Yun po, sabi niya, binanggit kanina sa John chapter 15 yan, ano po, mga kapatid. No? Kaya po, pag namumuhay kayo sa laman, whoever lives according to the flesh, aani yan ng laman din. Ano po? Yeah, sabi niya, when we walk by the Spirit, we produce fruit that pleases God. Ayan, ano po? And reflect His character. Ano pong ibig sabihin nito when we walk by the Spirit? Kasi kung minsan po, lagi natin inisip, may problema ako eh. Problema ako eh. Bakit ka nagkakaroon ng problema? Kasi nga wala ka sa Panginoon Diyos. No, ang binibigay mo lagi ay maasim na ubas sa kay God eh. Di ba? So lagi mong sinasabi kay God kasi kaya hindi ako makapunta, may mga problema ako, brad, ganito ganyan sis. Lahat naman tayo may problema, pero bakit dumarami ang problema mo? That is the question. Why? Inaalagaan ka ni God, dinidiligan ka ng Diyos, inaaruga ka, pero bakit namumunga pa rin ng wild grapes? Kasi nga, namumuhay ka pa ayon sa laman. Kaya sabi ng Panginoon, He desires righteous fruit. Anong ibig sabihin yun? He desires justice and holiness sa ating buhay. Mga kapatid, ano po? Dapat po nagre-reflect sa ating pag-uugali ang pag-uugali ng Panginoong Yesus. Ayan. Huwag mo na i-compare siya. Bakit ganun? Kristiyano siya. Huwag mo na i-compare ng mga ganun bagay. Sabi niya, work out your own salvation. You will never grow if you always look to other person. Kung pagpatuloy ka tumitingin sa tao, hindi ka talaga lalago. Huwag mong tingnan yun. Ay, hindi na ako punta sa iglesia niya kasi may mga Kristiyano. Hindi naman po lahat ng nasa loob ng iglesia ay sinasabi natin puro. Kaya nga po nagsisikap tayong lahat sa loob ng iglesia na mamuhay na matuwid, makatarungan, at may kabanalan. Magsisikap po tayong lahat. Lahat tayo po ay weak pa din po. But, sabi ng Panginoon, when I am weak, I am strong. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nanghina, palalakasin ka ng Panginoong Hesus kung patuloy ka nakakabit kay Kristo. Diba? If you abide in me, sabi ni Kristo sa John 15 ulit. No? Kaya mga kapatid, natin, but the fruit of the Spirit, love, siyam po yan, siyam. Tignan niyo po, siyam. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ayan, siyam. Anong ibig sabihin po nito?
This is what God, ito ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, inaalagaan tayo ni God at gusto niya mamunga tayo ng mabuting bunga. Gusto niya talagang sweet grapes ang ibigay natin. Not sour grapes. Hindi maasim. Ano po? Na binabanggit doon. Hindi bulok. Dapat po, sariwa. No, maging sariwa ang ating buhay, di ba? For we are His workmanship. Yan na po sinasabi ko kanina, tayo ay kawang manggagawa na nilalang, sabi niya kay Kristo Jesus, para gumawa ng mabuti. Eh kung gumagawa ka ng masama, paano ka magiging workmanship ni Kristo? Kawang manggagawa. Ano po? Hinihanda ng Diyos yan beforehand. Kailangan tayong lumakad dyan. When the Lord added you to the church, through baptism and your faith and obedience, then you must live, dapat tayo namumuhay ng naayon sa kanyang kalooban lamang upang tayo ay magkaroon ng matamis na ubas. Yun po, masarap na paglilingkod sa Diyos. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Masarap maglingkod sa Diyos, di ba? Even though your trials, problems, mga persecution, suffering, but the Lord is continue to, I'm going to carry you. The footprints of the Son is an illustration that the Lord is always carrying you. The Lord, sabi nga sa Isaiah chapter 5 na binasa natin kanina, no, inililinis ng Diyos, tinanggal ang mga bato, binakuran ng Diyos. Dapat ang mamumunga tayo na maayos. Hindi yung, bakit wild grapes? Bakit maasim na ubas ito? Let them do good and they be rich in good work. Kapag gumagawa ka na mabuti, lalo kang yayaman, no, sa mabuting gawa. At ready to share, to give, and willing to share. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Kapag ikaw ay patuloy na gumagawa na mabuti, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag pinagpala ka ng Diyos, ay mayroon ka na may bibigay. May bibigay ka sa iglesia, may bibigay ka sa gawain, pagpapalaganap ng ebanghelyo, pag-edify ng kapatid, di ba, pagtulong sa kapatid. Ayan, handa ka na mag-share. Bakit? Eh, pinayaman ka na ni God eh. Di ba? So, yun eh. If you want na maging ganito, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka kukulangin eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw ang pagpapala mo. Hindi ka magkukulang kailanman. Kaya ka nagkukulang kasi eh. Kulang-kulang ka kasi kay God eh. Tignan niyo po, kaya tayo nagkukulang kasi kulang ang paglingkod mo sa Diyos. Di ba? Tatanungin natin ngayon, ano ba ang tamang paglilingkod? Simple lang. Mamuhay ka lang na matuwid, yan lang ang gusto ng Diyos. At mamuhay kang sumusunod sa kanyang kalooban. Yan lang naman eh. Ano po ang inihiling ng Diyos? Who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed. Kaya nga po, pag-ibig ng Panginoon, di ba? Ibinigay niya ng lahat sa iyo eh. Ayan no? Nilinis ka niya. At ito maganda. Tinawag ka niyang His own special people. Tingnan niyo po, Israel, the chosen people. But the Christian today is special people. Tingnan niyo po, ano mas maganda? The chosen people or yung His own special people? Ano po? Tanging special ka sa Panginoon Diyos. Gusto mo ba mag-special kay God? Di ba masarap yung mga specialty na tinatawag? No? Ganun. Magbigay tayo ng aroma kay God. Tandaan nyo po. Ayan. Titus chapter 2 verse 14. Ano po? Ganda nung sinasabi dyan. Tandaan nyo po yan mga kapatid. Take note. Titus chapter 2 verse 14. Ayan. I am God's special people. Ganda. Ano po? Kaya po, panglima, abiding in Christ, the secret to bearing good fruit. Ayan, inilagay na sa atin ngayon ang sikreto. Isiniwalat na. Everything is laid bare before the eyes. Lahat ito nakikita ng Panginoon Diyos. Di ba? Siniwalat na ni God ang para sa atin eh. There are secret things from the Lord. But everything that for all of us, isiniwalat na eh. Ito na. Sikreto, isiniwalat ni God. Tingnan niyo po. The only way to bear good fruit is to remain
connected to Jesus. Mahirap, kapatid? Simple lang po yan. Ano po? Tayo lang nagpapahirap. Tingnan niyo po, apart from Him, we can do nothing. Kaya po hindi mo pwedeng iligtas ang iyong sarili, kapatid. Kahit na magdasal-dasal ka dyan, magtuwad-tuwad ka dyan, ano po, magbigay-bigay ka dyan, pero hindi ka nagsasamba, hindi ka sumusunod sa Panginoon Diyos, wala pong halaga yan sa Panginoon Diyos. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ang paglingkod mo. O kaya, kahit nagsasamba ka, pero ang isip mo naman, ang puso mo wala sa pagsamba, ay, alam po ng Diyos na, binanggit ko nga, everything is laid bare before the eyes of God. Kaya pag nagsasamba tayo, mga kapatid, dapat nakatuon tayo, iwasan natin daldalan, usap-usap, Lord Supper, makikita mo ibang kapatid, nagkikwentuhan, Lord Supper na, ang linaw-linaw ng Lord Supper, ang pag-alaala, saan? Sa kamatayan, sakripisyo ng Panginoon, inaalala mo, pero anong inagawa mo? Inaalala mo yung ano nangyari, kwento kayo ng kwentuhan. Yan, iwasan natin yan, mga kapatid. Ano po? Kaya sinasabi ko, ba't ko po sinasabi ito ngayon? Kasi po, ang gusto ni God, sama-sama tayo. Nagmamahalan tayo. And one of my love to you is to tell you na mali ang ginagawa natin. Even the Lord told us kung ano ginagawa natin mali. Ano po? Kaya sabihan tayo ng Panginoon Diyos. Kaya wala ka talagang God has given us everything we need to bear good fruit. Talagang binigyan na ni God lahat eh. Pati di ba sa Isaiah chapter 5, binanggit na lahat doon. Saan na yung Isaiah chapter 5? Na ano natin, binabasa ko kanina. Ayun. Binigyan na lahat ni God doon eh. Sabi niya, aawit ako, sabi ng Panginoon. Sabi niya, sa kanyang ubasan, my well-beloved, sabi niya, at a vineyard in a very fruitful hill. Pati ninyo nasa fruitful hill. Hindi po yung ibig sabihin nito talagang maganda yung pinagtaniman. Sabi niya, and he fenced it, binakuran, at gathered out the stone, tinanggal ang mga bato, inipon niya, at nagtanim siya doon with the choicest vine. Sabi niya doon, and built a tower sa gitna nito, and also made a winepress therein, and he looked that it should bring forth grape. Yan ang inaasam ni God. Ito sa gitna. Pinagmamatdan niya lahat. Bakit nasa gitna? Gusto ng Panginoon pagmasdan ka. Makita niya ang ginagawa mo para magkaroon ka ng bunga na maganda. Ayan. Kaya we must remain in Jesus Christ our Lord. To bear good fruit, we must stay close to Christ through prayer. Pansin nyo, not only prayer, sa kanyang salita, not only ganyan, sa kanyang pagsunod. Manalangin, mag-aral, at sundin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? See? At ito, when we abide in Him, we will naturally bear fruit that pleases the Lord. Ang sarap po noon, ano po? Mapipilis natin si God. Ano po? Kaya po, pag tayo po ay patuloy na sumusunod, patuloy pong sumusunod kay Yesu Cristo. Now, do you love Jesus? Mahal mo si Kristo, kapatid? Sasagot ka, opo. Ngayon, kung mahal mo si Kristo, anong gagawin natin? If you love me, keep my commandment. What does it mean? We need to abide in Jesus. Ano po? Yan, salita. The word that I have spoken. Sabi ng Panginoon. Yung salitang yan. Kaya, he that rejected me and received not my words. Kaya tanggapin natin ang salita ng Panginoon. At naturally po talaga, magbubunga ka ng maganda eh. Ano po? No? Na binabanggit doon. Abide in me and I in you, sabi niya. At the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ngayon po, dapat po lagi tayo nasa iglesia. Bakit po? Ang iglesia, ang katawan ng Panginoon. Ang iglesia, sabi doon, ang vine na sinasabi. See? At the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Ang iglesia po, ang ubasan. Po, nandyan po ang Panginoong Yesus. Dapat nakakabit tayo lagi sa Panginoong Yesus. Kaya wag kang mawawala sa iglesia. Po, kaya kung may mga kapatid kami, kaibigan na kami hindi pa nakikinig, ay hindi pa nakakasunod kay Kristo. Po, kailangan na po ninyong mapabilang sa iglesia ng Panginoong Yesus.
Po, sabi niya, unless you abide in me, hanggat hindi ka sumusunod sa akin. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit, for without me you can do nothing. See, kapag patuloy ka na sa iglesia naglilingkod, mamumunga ka at mamumunga. See, at kung wala ka sa iglesia, you can do nothing. Wala kang ibubunga talaga. Tandaan niyo po yan. Po, tandaan niyo, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Ang vine ay si Kristo. Sa makatuwid, ang iglesia, ang vine. Sapagkat yan ay katawan ni Kristo. At tayo ang mga sanga. I have been crucified with Christ, nevertheless no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tignan niyo po ang ganda. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Di ba ang kantang yan? Yet not I, but Christ liveth in me. Yan. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ganda, no po, Galatians 2:20. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded, gusto niyo po na mag-ugat kayo, sabi niya, at kumapit kayo sa pamamagitan ng pag-ibig, grounded in love. Yun, ganda. Ephesians chapter 3, verse 17. Ayan. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, mga kaibigan, are you giving God sour grapes? Nagbibigay ka ba ng maasim na ubas sa Panginoon Diyos? Ayan. Isaiah 5:1-7 is a reminder of what happened when we fail to bear the fruit that God expects. Reminder po sa atin ng Isaiah chapter 5 dito po, yun, chapter 5. See? Ito po ang mangyayari kung tayo po ay magkulang sa ini-expect ni God sa iyo. Ini-expect ba ni God na maging maano ka, marang na ano? Hindi. God is only expecting a righteous living for us. Gusto lang niya na maging matuwid ka, at naglilingkod ng patuloy sa Kanya, at patuloy na nakakabit sa Kanyang anak na si Jesus. Ang ibig sabihin, patuloy ka sa katawan ni Jesus, ang iglesia. Huwag kang aalit dyan. Patuloy kang maglingkod dyan. At patuloy kang makiisa dyan. Hindi po yung nandun ka lang, pero as in, para bang wala kang ginagawa. No. When you are in the body of Christ, then you need to cooperate. You need to, ang tawag dito, yung nakikibahagi ka, no? Para bang, ano ba may tutulong ko dyan, kapatid? Yun. Ganun. Huwag mo na tiningin ka pa, nakikita mo na may ginagawa eh. Huwag mo na hintayin pa. Di ba? Katulad yun, doon sa Twin Bin, may ginagawa tayo. Alam na naman kapatiran niya sa Marikina. So, donate ka. Hollow block, semento, ganyan, o pambayad sa mga worker natin doon. Tulong kayo po. Di ba? Tulong-tulong tayo. Para, kasi pag nabuo po yun sa may balubad, alam po yun, maganda yun. Magiging ilaw ito sa balubad eh. Kaya siguro tayo nilagay ni God doon. Kaya if you have, di ba, kung tuloy ka namumunga na matuwid, sabi kanina, you will be ready to give, you will be ready to share. Huwag mo lang hintayin panghingaan ka. Nakita mo na may plano, may project tayo eh. No? May project no. Alamin niyo, Brad, ano ba nangyayari? Ano bang kulang nito? So share, donate. Donate ka ng hollow block, semento, ganun. Ganda. Ano po? Para sama-sama tayong lahat magiging maayos ang bunga natin. Yan, ganda. Ano po mga kapatid? Kaya, God has blessed us. And that is true. That is true. Nurtured us. Totoo yan. Inalagaan tayo ni God. At ibinibigay niya na ang lahat-lahat sa iyo upang ikaw ay mamunga ng magandang bunga na nagiging kaaya-aya sa kanyang paningin at katanggap-tanggap sa kanya. That we will become worthy enough to walk. We will become worthy to face the Lord. Yan. Through Jesus Christ, our God, our Lord. But if we give Him sour grapes, kapag maasim, binibigay mo at disobedient ka, at patuloy kang nagre-rebelde, we risk His judgment. Baka itapon ka
sa apoy. Brothers and sisters, tonight, don't allow yourself to be withered. Huwag mong hayaan ang sarili mo na matuyot. Tandaan mo, kay Kristo walang katuyutan. Kay Kristo lagi kang sariwa. Amen? Tama po? Amen for that? Kay Yesu Kristo ay lagi kang magiging sariwa, magiging maaliwalas ang iyong pagkatao, no po? At lagi ka nakita ng mga tao, no? Nakamasaya ka, at lagi kang babatiin ng mga tao. Kaya lagi ko tinuturo sa mga kabataan, pag naglalakad kayo, may nakita, good morning po. Makita nila, di ba? Makikilala ka nila. Okay? Tandaan nyo yan, mga kapatid. No po? Kaya sa gabing ito, sa ating pag-aaral, therefore, Matthew 3:8, bear fruits worthy na may pagsisisi. Worthy of repentance. Ayan. Ano po? See? Ating po pagtatapos, mga kapatid. The question again for this evening, are you giving God a sour grapes? Sana po wag ha. Okay? So, and I hope and I pray, lahat tayo natuto, napaalalahanan tayo. Please po, do share ang ating lesson. Maganda yung lesson eh. Share po ninyo. No, maganda ang lesson natin. No po, maganda ito. Share po ninyo mga kapatid. Okay? Paalala po kahit sa mga preacher ninyo, kongregasyon, share po ninyo ito. Ang lesson na ito, maganda po talaga. Ano po? Okay? So, dadako tayo sa